mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, Thursday na naman. Nakakaloka ito. Ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon. Patapos na naman ang January and of course, papalapit na ng papalapit ang February at dyan na magsisimula ang bardagulan ng ating mga official candidates sa Miss Universe of Philippines 2025. Excited na ba kayo? Ako rin excited na kasi nga Thursday na ngayon, tomorrow Friday, and last day na ng aking Junakis sa pagpasok sa kanyang child care. Ayan, di ba? Medyo nakakalungkot. Ang bilis ng panahon. Tapos next week, bali Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, off niya. Wala siyang school. Pero, hindi, sorry. Monday to Wednesday, ayan, off siya. And then Thursday, ayan, tamang-tama, ay day off ko. Thursday next week, yun ang kanyang first day sa kanyang bagong eskwelahan. Diba? Pero hindi pa siya dun, hindi pa siya grade 1. Kumbaga, prep muna, ganyan. Kasi yung elementary dito, parang siya, 7 years. Parang ganon. But anyway, para sa mga magulang dyan, alam nyo yung feeling, di ba? Pagpapasok ng inyong mga Junakis sa school, syempre dyan na magkakaroon niya ng na parang siguro darating yung mga time, sooner or later, sasabihin nila na, okay, daddy, I'm with my friends na are here, ganyan-ganyan. Sige na, uwi ka na. Nakakalungkot lang yung ganon, no? Pero ganon talaga, no? May sarili silang buhay and we should respect that while we are still guiding them. O, Jimbwa, mother na mother ang ating aurahan ngayon, ang ating eksena. But anyway, mga buweks, ito na, nakakatuwa naman ito. Siyempre, nakita ko yung sinilip ko si Gwendolyn. Ayan, si Gwendolyn Soriano, Miss Universe Baguio City. O, diba, nagulat naman ako. Inad akong bigla ni Gwendolyn sa Instagram. At saka ni Tara Valencia. O, ngayon pa lang pala nakita ni Tara Valencia na pina-follow ko siya sa Instagram. Though nagkita na kami sa personal nung last year, diba? But anyway, nakakatuwa naman yun, no? Well, thank you. Anyway, sinilip ko si Gwendolyn, yung kanyang Instagram account. In fairness kay Gwendolyn, may laman yung kanyang Instagram account. In fairness, no? Kasi yung iba, wala tayong nakikita mga kalaman-laman. Wala tayong mahugot, wala tayong mahigop, no? Na mga kaganapan saan ng buhay-buhay. But anyway, etong si Gwendolyn, ay grabe itong babaeng ito. Tignan nyo yung kanyang performance. Tignan nyo muna ito. Pak. Diba? Ang ganda. Ang ganda talaga nitong girl na ito, no? Iba yung beauty nito eh. Talagang, pang Miss Universe Philippines caliber talaga. Ang ganda ng beauty, ang tangkad niya, ang ganda ng katawan, di ba? Talaga yung mga aura-aura niya, yung pakindat-kindat pang gano'n, di ba? At saka yung pitik ng kanyang ng kanyang paa, di ba? Malachilese Cortezi, o di ba? Sa evening gown din, talagang palong-palong. Bagay sa kanya itong kulay na ito. At saka yung pag-ikot niya na gano'n, no? Dito sa evening gown, parang reminds me of Pia Wurtz back, diba? Ang ganda-ganda, bagay na bagay sa kanya ito, no? At least yung gown na ito, hindi yung katulad yung mga typical na gown na nakikita na natin ngayon na halos kulang na lang, maghubad na sila, yung mga, mga see-through, diba? At least ito yung mga gown na, mga katulad ng kay Pia Wurtz back nung mga time na yun. Catriona Gray, mga ganyan-ganyan, diba? Mas gusto ko yung mga ganong gown. Kesa yung parang, parang stockings na lang yung suot, tapos may mga sequence. Stockings talaga. But anyway, nagagandahan ako dito kay Gwendolyn, to be honest. Iba yung iba yung beauty niya, no? Iba yung beauty niya. Katulad siya ni Miss Universe of Philippines Laguna. O, Jimbo? Talagang mga fresh beauties
fresh candidates na talaga namang handa na makipagbardagulan dito sa Miss Universe of Philippines 2025, di ba? Maganda din itong si Baguio sa totoo lang. No? To be honest, magaganda talaga ang mga pinapadala ng Baguio, no? Sa totoo lang. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, ibig sabihin sa Miss Universe Philippines, no? Itong mga taga Baguio. Kaya lang ang sinasabi ko nga sa inyo, yung communication skills. So, alam naman natin yung mga previous candidates na lumaban dyan sa Miss Universe Philippines na, alam nyo na, no? From Baguio, medyo lacking sila doon sa, alam nyo na, syempre gusto natin yung bumubuga, di ba? So, lacking doon sa communication skills, no? But anyway, kahit papaano, na itatawid naman, like Tara Valencia, medyo hirap siya noon, nung time na yon nung Miss Universe Philippines, pero kahit papaano, na itatawid niya rin naman, di ba? So, kumbaga, nung nanalo na si Tara Valencia ng kanyang corona sa supranational, nag-undergo pa rin siya ng training. So ngayon, medyo okay na yung kanyang bugahan na nakikita ko. Ito naman si Gwendolyn, nung una hindi ko pa talaga alam yung kanyang yung kanyang communication skills, pero may mga nakikita na ako sa kanya mga lumalabas sa mga interviews, ganyan or mga alam niyo yung mga mga short clips interviews ganyan. Nakita ko yung kanyang bugahan ay okay naman. Oo. Kumpara sa mga previous candidates ng Baguio. So, iba yung kanyang bugahan. Meron siyang conviction. Yun ang maganda, no? Kahit na hindi siya ganun kaplakado magsalita, pero nandun yung conviction. Tapos, hindi mo siya maaanong, ay, rehearse siya, ay, templated, mga ganun. Okay yung bugahan niya. Sana ma-maintain lang yung ganon. Sana hindi siya pumasok sa mga bugahan na templated, pageant patty, or rehearse, ganyan, or punchline, no? Kung ipapasok niya man yung ganong strategy, sana magaling siyang mag-construct ng sagot, ng sentences, no? Para at least hindi siya mapapaimburnal, di ba? Matangkad ito matangkad siya, no? Ang ganda ng kanyang height. Siguro mga 5'7" ito, something, ganyan, no? So, maganda yung kanyang height. Kumbaga, bata pa siya, di ba? Kumbaga, hindi ko naman sinasabing matalo ha. Kung hindi siya papalarin dito sa Miss Universe Philippines, pwede pa siyang sumali ng ilang beses at saka ng ibang pageants, di ba? So, okay na okay sa kanya ito kasi nga bata pa, di ba? So, marami pa siyang chance na mag-join sa beauty pageants, di ba? Walang tapon din ang Baguio, walang tapon ng kanyang fest, di ba? Maganda rin si Baguio, nakita ko yung kanya mga photos, ang gaganda, pati yung yung kanyang iba't ibang anggulo, ang ganda, oo. Gusto ko yung beauty niya. Mambubulabog ito, panigurado, sa Miss Universe of Philippines 2025. Mambubulabog na naman ang Baguio ngayong taon. Ano na, diba? Sa pasarela niya, okay naman, konting-konting polish lang. Ay, die. Talagang ito, ay, wala akong masabi. Ayun lang, no? Sana magtuloy-tuloy ang kanyang mga bugahan sa communication skills kasi okay naman okay naman. Tapos yung pasarela niya, konting-konting training na lang, yung mga aura-aura, mga, ano mo yung mga, good, ay, di ba? Ba't kinikilig ako pag Miss Universe Philippines na, no? But anyway, alam niyo naman, love na love ko ang Miss Universe Philippines, pati ang Miss Universe, di ba? So, good luck sa'yo, Gwendolyn Soriano. Talaga namang kaabang-abang ang iyong magiging mga pasabog sa Miss Universe Philippines 2025. Di ba? Ang dami namin naghihintay sa'yo, di ba? Anyway, dito naman, congratulations naman dito kay Miss Universe Philippines Isabela 2025. Ayan. Ang queen ng Isabela ay hindi rin nagpapakabog, mga buweks. Eto na, si Jarina Sandu. O, diba? Panalo ito. Mixed Filipina Indian Beauty. O, diba? Parang parang Romarabia Mateo ang datingan. Actually, di ba si Rabia, kung hindi ako nagkakamali kung hindi ako nagkakamali, meron siyang half Indian, di ba? Meron siyang mixed Indian, tama ba? So ayun, kasi hindi ko naman siya nasubaybayan dati, pero yun ang mga naririnig-rinig ko dati, no? Half Indian siya. So ngayon, eto ring si Sandu, half Indian din siya, di ba? Kaya nung nakita ko siya, sabi ko, ay, sa picture na ito, para siyang si Rabia Mateo. Ang dami niyang kamuka. Pwedeng si Harna Zandu, ang ating Miss Universe title holder. Pwede ring si Atisa Manalo, di ba?
Nakakaloka naman itong si ano, si Jarina Sandu, naghalo-halo ng mga powerful beauty queens sa kanyang pagmumukha. Diba? Sana oil na lang talaga. Congratulations, ang galing ng Isabela. Ayaw magpakabog ng Isabela ngayong taon. Talagang gusto nilang lumaban ng bonggang-bongga ngayong taon at masungkit ang corona dito sa Miss Universe Philippines. Di ba? Nung nakita ko siya kahapon, sabi ko, ay kagabi pala. Sabi ko, oh my God, ang ganda niya. Sobrang ganda niya. Nagagandahan ako sa kanya, no? Sabi ng iba, dapat daw sa Miss World siya. Well, dito muna tayo sa Miss Universe Philippines. Bago tayo mag-isip ng ano, ng ibang pageants, di ba? Malay niyo, pwede rin naman siya dito sa Miss Universe Philippines. Pero yung beauty niya nga, syempre, parang okay-okay din naman talaga sa Miss World. Kasi alam niyo naman si Mama Julia, si Madam Julia, ay mahilig sa mga Indian na beauty, di ba? Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto niya mga karay, di ba? Gustong-gusto niya mga karay doon, di ba? So, ayun, sabi daw, sure daw na pasok ito sa Miss World Philippines, di ba? Pwede rin naman talaga kasi nga, di ba, ang prototype ng Miss World para kay Madam Julia, talaga mga Indiana beauty, di ba? Gusto niya yung mga malalaki ang mata, ganon, di ba? Mga matatangos ang ilong, hindi mga sarat, di ba? Umanda kayo pag na-opera ng aking ilong. Di ba? Charing! So, ayun na nga, no? Anyway, ayun na nga. Kamukha siya ni Harna Sandu, tapos ni Atisa Manalo, tapos napansin ko rin, medyo may hawigan din siya dito. Kay ano, kay Rabia Mateo. Talagang parang kung iisipin mo, mga bigating beauty queens na sumanib sa kanyang beauty, naghalo-halo na, no? Nakakaloka sana. Oil! Di ba? Parang may isip mo, oh my God, parang perfect siya, 'di ba? Sana all perfect, parang siya na talaga, 'di ba? Mala Atisa grabe, parang meron tayong Atisa Manalo ngayong taon. Meron pang Harnas, meron pang Rabia, ano na, 'di ba? Tapos yung kanyang last name, 'di ba, Sandu. Karamihan naman yata sa mga Indian may mga Sandu, parang anong tawag dito, parang yung mga Vitchin, no? Yung mga Vitchin naman, mga Nguyen, mga ganyan-ganyan, no? Nguyen, tapos Sandu naman yung India, parang ganon. Anyway, ang dami nagtatanong kung kapatid daw ba siya ni Harna Sandu. Hindi, ano ba? Wala namang kapatid sa labas si ata si Harna Sandu. Kung kapatid man siya, di bongga, di ba? Pero parang hindi naman. So ayun, no? Filipino women indeed diverse with regards to beauty, di ba? I mean, eto ha, by being a mixed race, di ba? Ayan, they are beautiful and intelligent, di ba? Ang taray nitong si ano si Jarina Sandu. Talagang yung kanya mga bugahan din sa kanyang ano. Ay, naku, mamaya papakita ko sa inyo. I don't know pero ito she's giving din. Parang humahawig din siya kay Liza Soberano vibes. Parang ganun din, no? Grabe yung beauty nito. Kasi sinilip ko yung kanyang Instagram Medyo ano nga lang, parang 1,000 or less than 2,000 lang yung kanyang following. Pero, ayan, pag nasa ano na yan, papalo yan, yung following niya. Nakikita ko yan, nakikita ko. Iba yung ano niya Iba yung charisma niya, iba yung beauty niya na ino-offer ngayon, no? May pagka-Lisa Soberano rin talaga, no? Ang ganda. Tapos pag na, ano pa to, pag in-experiment pa nila yung ano yung styling, mas gaganda pa ito. Oo, sa totoo lang. Nakikita ko talaga, she's beautiful, no? She's very gorgeous. Ang sabi naman ng iba, dapat daw pure Filipina dahil sawa na daw sila sa mga halfies. Ayan. Well, tingnan naman natin kasi daw mala Indiana pa ang ano nito, ang background nito, no? Half Indian pa. Bigyan natin ng chance yung mga ganyan, mga mixed race sa Philippines. Kasi lumaki siya sa Philippines, no? Kung talagang galing siya ng ibang bansa, medyo ano ko dyan, no? Medyo ayoko. Pero kung dyan naman lumaki sa Pilipinas, so why not, di ba? Diyan siya lumaki, diyan ipinanganak, diyan lumaki, nagkaisip, nag-aral, etc., etc. Ibig sabihin, meron siyang kaalaman tungkol sa Philippines, di ba? And we should be proud na meron tayong ganyang kalibre sa Pilipinas, di ba? Talaga namang isang pagpapatunay lang ito na hindi nauubusan ng talaga namang high caliber at beautiful ang Pilipinas, beautiful girls ang Philippines, di ba? So dapat we should celebrate na meron tayong mga ganyang kalibre, ganyang kagaganda na hindi man pure Filipina, pero nandyan sila sa Pilipinas, nabuhay sila dyan, nag-aral, nagkaisip,
They grown up there, alam nila kung ano ang meron sa Pilipinas, di ba? Yan dapat ang mga pinagtutuunan ng pansin. Kesa yung mga ano doon na biglang pumunta lang sa Pilipinas para lumaban ng ganito, ganyan, ng mga papageants na ganito. Kasi alam nila, ang Philippine pageant fans ay talaga namang hindi sila bibitawan. Kasi nga, susuportahan nito ng bonggang-bongga kapag Philippine Sash ang nakapatong sa kanilang mga balikat at dibdib, di ba? Pero pag tinanong mo naman itong mga ito, hindi lahat ha, wala kang mapiga, wala kang malaman tungkol sa Pilipinas, di ba? Not all, merong mga iba, meron naman, kahit konti-konti, we appreciate that. Meron namang iba na kahit ano kahit na galing ng ibang bansa, nag-aaral talaga sila para magkaroon ng kaalaman sa Pilipinas tulad ni Catriona Gray, di ba? Mga ganyan-ganyan. So, ayun, dapat i-appreciate natin yung mga ganun. Pero yung mga tamad, no? Yung mga tamad talaga na walang ka-effort, na gusto lang sumikat at mag-join ng beauty pageant sa Philippines, yun talaga yung dapat nating hindi na-appreciate, di ba? Charito! But anyway, ayun nga, very deserving queen itong si Miss Universe of Philippines Isabella 2025, si Jarina Sandu. Congratulations! Panalong-panalo naman itong si Jarina. Tingnan nyo yung kanyang beauty, mga buweks, nakakaloka ito. Di ba? Ang ganda. Ang tangos ng ilong, sana oil. Actually, parang hindi mo makita talaga yung bahid ng pagka-Filipina sa kanya eh. Siguro, nanaig talaga yung Indian beauty niya, di ba? Yung blood, yung genes, ganyan, no? Pero, nakikita ko naman sa kanya, kahit na wala siyang, hindi ko makita yung bahid ng pagka-Filipina. Yung puso niya at isip niya, Pinoy na Pinoy. Filipinang Filipina, 'di ba? Kasi yung conviction niya sa kanyang question and answer, talagang ramdam na ramdam mo kung paano siya magsalita. Ay, nakakatuwa talaga itong babaeng ito. Natutuwa talaga ako sa kanya, no? Bata pa siya. Hindi ko alam kung ilang taon na siya, but nakikita ko bata pa siya, no? Hindi siya ganun katangkad, pero iba yung kalibre nitong babaeng ito. Malakas. Malakas itong si Jarina Sandu. Tignan nyo ito, panoorin nyo itong final Q&A niya, no? Kumbaga, natutuwa ako sa kanya, yung mga bugahan niya, panoorin nyo ito. Awards na na-receive tonight. Oh, to be honest, I'm feeling grateful right now, and I can feel the goosebumps all over my body, and I can feel the fire burning inside me. Do you wanna say thanks to all the Kawayan people out there? Parang hindi sila napapagod eh. Thank you to my supporters out there. I love you all. Now, Queen Kawayan, please pick your judge. Judge number 7, Mr. Arnel Papa. Hello, number 21. Good evening. How are you? I'm feeling happy right now. Okay, here's your question. Are the youth of this generation more pressured to perform than the youth of previous generation? I will repeat. Are the youth of this generation more pressured to perform than the youth of previous generation? Okay. For me, I do believe that the youth of today are not pressured in every challenges than the other generations, because we have the courage inside us. Like me, I am an Isabelina, and I have the courage within me that I don't let the fear control me, and I am here standing in front of you overcoming my fears, because having courage doesn't mean you don't fear. Having courage means you don't let that fear ruin you. And I know that I am here standing in front of you, and I am ready to conquer the stage, and I will spread my wings and soar higher. Thank you. Thank you, Jorina. Okay, natutuwa ako sa kanya the way she answered the question, no? Kumbaga, napaka-natural. Hindi siya pageant patty, hindi siya rehearsed, punchline, or yung mga sinasabi natin na, alam niyo yun, na walang conviction. Nakakatuwa. Ang ganda ng bugahan niya, napaka-natural lang talaga. Kumbaga,
meron siyang sense, yung sagot niya, hindi siya yung parang tipong typical na, ano mo yung mga beauty queens na nagjo-join dati ng beauty pageants na maririnig mo na, parang memorize na lang yung sagot, parang ano na lang, ganito, ganyan. Ang ganda ng bugahan niya, napaka-natural. It reminds me kung paano sumagot sa question and answer, especially sa final question and answer, si Victoria sa Miss Universe last year. Di ba yung parang ganyan siya sumagot, parang iba eh. Parang ang lakas makahatak ng ano, ng audience, no? Parang yung attention na, makukuha niya or nakuha niya sa audience, yung nag-high pitch siya sa final part ng kanyang sagot. 'Di ba? Nakakatuwa 'yon. Kumbaga etong si Jarina, kailangan lang niyang matutunan or i-train siya kung paano talaga sumagot sa mga beauty pageants, no? Especially sa Miss Universe Philippines or Miss Universe kung siya man yung papalarin. Pero all in all, yung ibig sabihin yung tamang hindi na natin papakialaman yung tone kasi ganyan na yan. O yung kanyang style. Kung paano na lang yung tamang pagiging pure ng kanyang sagutan na hindi naman kailangan na sobrang haba, hindi naman kailangan ng, anong tawag dito, yung paikot-ikot, yung parang sakto lang siya doon mismo sa time limit na hindi niya kailangan pahabain ng bonggang-bongga. Na kahit na ilang sentences lang, nandun na lahat. Yun yung magandang sagot sa final Q&A or kahit na sa mga casual interview na hindi mo kailangang magpaikot-ikot, yung parang, alam mo yon, paikot-ikot ka na lang. Maging straight to the point, on point, ganon. Pero yung bugahan niya, maganda. Medyo humaba lang ng konti. Pero kahit papaano, nakakasagot itong si Jarina. Bumubula ang bunganga nito, mga buweks. Feeling ko ito parang marami siyang mataba ang utak, parang ganun, marami siyang stuck sa utak na gusto niyang ibuga, kaya lang syempre may time yung 'di ba? May time limit ang Miss Universe Philippines Isabela kaya ayun, minadali niya na lang yung huli, di ba? But anyway, congratulations dito kay Jarina. Ayan, talaga namang kaabang-abang din. Si Jarina, parang si Baguio, parang si Laguna, di ba? Ito talaga yung mga kumbaga nakikita natin ang dami ng mga lumabas sa mga pangalan ng mga official candidates sa Miss Universe of Philippines 2025. Pero itong tatlo na ito ay talaga namang, di ba? Parang nangyari na yung kay sino ba yung merong isa nung, sandali, Tarlac, hindi. Pangasinan ba yun? Yung huli, yung parang last week. Hindi ko matandaan, pero yung nanalo doon, parang hindi siya masyadong maingay, no? Hindi ko pa nakikita kung sino yung ay, hindi, nakita ko na, pero hindi siya masyadong maingay. Pero itong si Miss Universe of Philippines, Iloilo, hindi rin nagiging maingay ngayon, di ba? So, kasi ang hinahanap ng mga tao, yung Alexi Brooks caliber. So, pero titignan pa rin natin yan. Baka naman pagdating ng Miss Universe Philippines, dyan naman umarangkada itong si Iloilo, di ba? Pero yung ng last year, yung nakoronahan parang si Alexi Brooks ay talaga namang maingay na, 'di ba, sa Iloilo. So iba ngayon dito sa Iloilo, pero titingnan natin 'yan kasi bumubula din ang bunganga niyan, 'di ba? Etong si Miss Universe or si Miss Iloilo 2025. While ito namang si Laguna ay talaga namang isa rin sa pinakamatinik ngayon. At ngayon nga, ito naglalabasan na sila Baguio at saka ito ring si Isabela, Jiwa. At syempre, sa Sabado ang coronation night ng Miss Universe of Philippines Pampanga. Talaga namang aabangan natin yan. Kung sino ba talaga ang makukuronahang Miss Universe Philippines Pampanga or baka naman mamaya ito na ang kauna-unahang magkakaroon ng transgender sa Miss Universe of Philippines, diba? Pero aabangan natin yan, diba? Kung talagang siya na. Anyway, congratulations again dito sa ating mga reyna na nakoronahan para i-represent ang kanilang mga lugar sa Miss Universe of Philippines 2025. At ito nga si Jarina Sandu ay from Isabela or Kawayan City, Isabela. Kung hindi ako nagkakamali sa pronunciation ayan, Kawayan City. Congratulations! Anyway, mga boys, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Ayan, sa tingin nyo ba itong si Gwendolyn ng Baguio, si Gwendolyn Soriano ng Baguio at si Jarina Sandu ng Isabela ay nababagay na para sa Miss Universe Philippines 2025 crown
Or baka naman tulad nung sinasabi ng iba na hindi sila bagay sa corona yan. Instead of, imbis na sa corona ng Miss Universe Philippines, bagay sila sa Miss Cosmo or Miss Charm. Ayan. Sa tingin nyo, nakikita nyo rin ba sa kanila yung corona ng Miss Charm or Miss Cosmo? O baka naman sa tingin nyo ay para sa kanila rin at bagay din sa kanila ang corona ng Miss Universe of Philippines? Di ba? Nawawala ang boses ko. Anyway, mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!